History is repeating, but it's much greater now. For a greater than Ruth is uniting with her kinsman redeemer. This is the harvest time. We've seen the Lord of the harvest appear, but to come into full union with Him, this is my prayer. This is my prayer. This is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord. Not my will, but thine. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Stretch the shaft around my life, so I'll be a pure rain, with no hidden seas deep within, to hinder you from coming in. All I want is you, my Lord. So please empty me, I pray, because I know the more I empty out, is the more that you can feel. This is my prayer. This is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord. Not my will, but thine. Take me up those 7 steps, 'cause in your image I stand. Take me up those 7 steps, 'cause in your image I stand. Wash me, anoint me, Lord, please take full control. Separate my soul, so I can be undoing the Nazarite in this hour. The new crop that has grown up with your power. This is my prayer. This is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord. Not my will, but thine. Take me up those 7 steps, in your image I stand. Take me up those 7 steps, till in your image I stand.
I'd see victory. And at times I'm walking by faith, I can see what lies before me, but still I see victory. I've just got to tell you, Satan, you can cross the bloodline, because I'm covered by His blood. And you may stare and you may fight, but you're gonna lose this battle tonight. 'Cause remember, you can cross the bloodline. Sometimes the battle gets hard, and it seems we're fighting alone. Remember, we're standing on the rock. So Satan, if I were you, I'd turn around and give up too, 'cause I do believe you're bound to lose. I've just gotta tell you, Satan, you can't cross the bloodline, because I'm covered by His blood. And you may stare and you may fight, but you're gonna lose this battle tonight. 'Cause remember, you can cross the bloodline. You must remember, you can cross the bloodline.
storms and make the sun to shine again. I know the master of the wind. Sisira, mananatili kailan pa man. Wala ng karamdaman. O kapighatian, ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Kapit araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi na sasapit, gulo na pinangangambahan. Ang bansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon ang tahanan at punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay Kanyang papahiran kahit sino ka man. Hallelujah. Amen. Awitin natin, You Deserve the Glory. Inanyayan ka ba tumayo? Praise the Lord. Glory and the honor. Amen. Lord, I lift my hands in worship, and I bless your holy name. You deserve the glory and the
I bless your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is no one else like you, and you deserve the glory. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, tinataas po namin kayo, sinasamba namin kayo, niluluwalhati namin kayo, dinadakila namin kayo, Panginoon, sa lahat ng inyo pong ginawa, Panginoon. Lord, hindi lang sa aming buhay, Panginoon, kundi, Panginoon, sa lahat sa amin, Panginoon. Naturally and spiritually, Panginoon, marami pong salamat. At kung hindi dahil sa inyo, Panginoon, wala kami ngayon dito, Panginoon. At kung hindi dahil sa inyo, hindi po namin tatanggapin ang ganitong kalaki at kadakilang revelation ng inyong mga salita na inyong ipinapahayag sa amin sa dakong ito. At kami lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo po kami nilalagpasan sa dakong ito, Panginoon. At sa gabing ito ay patuloy kami na sumasampalataya na may inihanda muli kayo na pagkain. Spiritual, Panginoon, pagkain po ng aming mga kaluluwa upang patuloy kaming maging malakas, patuloy kaming maging matatag spiritually, Panginoon. And we believe, Panginoon, na muli ay kakatagpuin nyo, Panginoon, kung ano ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, upang siya'y, Lord, higit pang maglingkod sa inyo, Panginoon, ng buong puso, upang siya'y lalong maging maalab, Panginoon, na mapaglingkuran kayo. Yan po ang aming dalangin at yan ang aming expectation sa gabing ito, Panginoon, na hindi nyo kami bibiguin, Panginoon, sapagkat kayo po ang nangako na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa inyong pangalan, nandoon kayo, Panginoon, sa kanilang kalagitnaan. And we believe na kasama namin kayo, Panginoon. Dalangin namin na naway marapatin nyo kami sa mga pagkaing spiritual na inihanda nyo po. Linisin nyo nawa ang aming kalooban, ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. At maging bukas, Panginoon, ito para sa kapahayagan po ng inyong mga salita. Alalahanin niyo po ang mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. At alalahanin niyo rin ang mga kasama namin sa live streaming, patuloy na pagpapala ang aming dalangin, Panginoon, para sa lahat. Sa inyo po ang aming papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Diretso na po tayo. Magbukas tayo ng ating banal na kasulatan. Sa Genesis po, chapter 3. Genesis chapter 3. Very familiar po sa inyo ang scripture nito na babasahin natin. From verse 1 hanggang verse 7. From verse 1 to 7. Ganito po ang sabi. Kung inyong nakita na, Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened,
and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves apron. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. Kakaupo na po kayo. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin sa mga kasama natin sa Facebook Live. Ang Diyos nawa ang patuloy na gumabay sa atin at manguna sa atin sa gabing ito. Dalangin ko ang kanyang anointing at ang kanyang leading, inspiration upang magkaroon ng buhay ang mga salitang ito. Remember, ang sabi sa atin ni Apostol Pablo, the letter killeth, it is the spirit that giveth life. Binabati ko rin ang mga kasama po natin sa Facebook Live. Naway ang lahat po'y mabuti at pagpalain din po kayo ng Panginoon. Salamat sa isang maayos na panahon na ibinigay niya sa atin, na bagaman at may forecast ang pag-asa na magiging maulan dito sa atin. Gayon man ay bagamat umuulan kanina, pero ngayon po ay naging maayos ang lahat. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi na po ako magpapakatagal. So, babasahin ko po ang isang bahagi ng mensahe kasi dito ko po kinuha yung subtitle natin. So sa message na Wisdom versus Faith na ipinangusap ng propeta noong 1962, ganito po ang sabi niya, see, he's giving her a reason. Ang tinutukoy niya ritong he ay yung beast na naging serpent, na kung saan ay ginamit ni Lucifer upang dayain niya ang babae. At ang sabi, wouldn't you like to be equal with God? Alalahanin natin na yung beast na yon, almost like a man. Na kapag salita siya, wala lang po siyang soul. In other words, you want to really be right with God. Take my advice. Yun ang sabi ni Lucifer. Listen to me. God don't mean that. So, ginagawa pa rin niya yan ngayon. See? Ang sabi ng prophet, when you hear that, get away from it. That's right. That's the hiss of the serpent. It sounds reasonable, but don't reason at all. Just believe it, what God said. So, part 6 po tayo ng ating series, Demonology. Ang atin pong subtitle, The Hiss of the Serpent. So, ito ay ang sut-sut, o diba? Tama ba yan? Sit-sit ng serpiente. Alam nyo, minsan may mga tao, lalo na yung mga babae, ayaw nila lalo na kung kilala mo sila, alam mo yung pangalan nila, ayaw nila nung sinusut-sutan ka. Totoo naman yun, kung kilala mo rin lang at alam mo ang pangalan, ay tawagin mo sa pangalan. So, yan po ang ating pag-uusapan, the hiss of the serpent. Now, bago tayo pumunta sa topic na yan, gusto kong daanan natin saglit itong bahaging ito ng mensahe para ma-connect natin itong pag-uusapan na ito na nangyari doon sa halamanan ng Eden. Now, sa pasimula ng series natin na ito, of course, at saka doon sa mga dinaanan nating series, ay napag-usapan natin ang tungkol sa mga dimensions. Especially sa 7 dimensions na ipinangusap sa atin ng prophet. So I believe na familiar tayo dito sa 7 dimensions na itinuro sa atin ng propeta. So alalahanin natin na ang lahat ng mga dimensions na ito ay magkakaugnay at lubos na bahagi ng buhay ng tao. Actually, ang mga dimensions na ito ay umiikot sa buhay ng tao. Now, before the fall, bago ang pagkahulog ng tao, man was able to communicate with God across the dimensions.
and he had power over spirit realm. Ang tao po, meron siyang kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos sa pagitan ng mga dimension. At may kapangyarihan ang tao over spirit realm. Over spirit realm. But after the fall, ang lahat ng iyon ay nabago. Lahat ng mga pribilehiyo na meron ang tao na mula sa Diyos ay nawala po ito sapagkat ang Diyos ay nahiwalay sa tao o ang tao ay nahiwalay sa Diyos. So, and because of that, ay hindi na maaaring makipag-ugnayan o pumasok ng tao sa ibang mga dimension sa sarili nating kagustuhan. Ngunit maaari nating piliin magpasakop sa impluwensya o kontrol ng ibang dimension. Maaari nating magpasakop. Maaring makipag-ugnayan sila, yung ika-6 na dimension, yung ika-5 dimension, which is hell, ika-6 na dimension, which is heaven, 7th dimension, God. Ano po? Okay now. So, maaari nating piliing magpasakop sa impluwensya o kontrol ng ibang dimension. So, bakit ko sinabi ito? Importanteng malaman natin kung paano natin magagawang makipag-ugnayan sa mga dimension, especially sa 6th and 7th dimension. Di ba? See, at importanteng malaman natin kung paano sila nakikipag-ugnayan sa atin. Kasi hanggat maaari gusto natin na hindi lang tayo may ugnayan doon sa ika-6 o ika-7 dimension, sila man ay nakikipag-ugnayan din sa atin. Di ba? Parang ito yung sa panalangin, hindi pwedeng ikaw lang nang ikaw ang nagsasalita. Kasi kapag nananalangin ka, nakikipag-communicate ka sa Diyos. Dapat din ay naririnig mo na nakikipag-usap siya pabalik sa iyo. Importante po yun. Ano po? So now, at alam natin maraming mga kinakailangang isaalang-alang sa pagpapasya kung aling dimension ang sasandigan natin sapagkat sa bandang huli, kung ano yung dimension na naka-impluwensya sa iyo, ito yung makikinabang sa iyo. So sa madaling salita, maraming bagay ang may papel upang maging posible para sa isang dimension na makipag-ugnayan sa iyo at gamitin ka o pakinabangan ka. Alam nyo, mas madali para sa isang tao ang sumandig sa ika-5 dimension, which is hell, at gayon din para sa ika-5 dimension, mas madali na makontrol tayo ng ika-5 dimension. In other words, yung ugnayan natin dun sa ika-5 dimension, unang tao sa ika-5 hell, sa 5th dimension, at yung pakikipag-ugnayan ng 5th dimension sa tao, ay mas madali. Dahil itong first, second, and third dimension, na kung saan ay narito tayo, ay corrupted na rin ito dahil sa tao. Corrupted na din. Actually, ang prophet ay nangaral na ang sabi sa atin ay, ang nangaral sa untitled, The God of this evil age. At ang tinutukoy niyang God of this evil age ay si Lucifer, si Satan. So siyang may control dito. Siya ang Diyos dito. Sa dimension na ito na kinabubuhayan natin. Actually, siyang naghahari dito sa dimension na ito. So, kaya madaling sumandig ng isang tao doon sa ika-5 dimension at gayon din para sa ika-5 dimension para magawa niyang kontrolin yung tao na nandito sa 3 dimension, ika-3 dimension. So, ang isa pang bagay na dapat nating makita ay because we are in a fallen condition, we come into this world speaking lies. Di ba yan ang sabi sa atin? Shape in sin, speaking lies, come into this world, speaking lies. So, mas madali para sa atin
ang pumanig doon sa fifth dimension. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sikapin ninyong dumaan sa makitid na daan at makipot na pintuan dahil marami ang tumatahak sa malapad na daan, ano ito? Di ba? At malawak na pintuan sa kapahamakan. Kasi mas marami kasi yung tao na sumasandig doon. At tandaan natin, ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, the way the tree leans, that's the way it falls. Kung saan daw nakahilig ang isang punong kahoy, doon siya babagsak. Kaya importanteng malaman natin ang mga bagay na ito. See? Okay now. Madali tayong maimpluwensyahan at makontrol ng fifth dimension, which is hell, dahil sa ating fallen condition. Mas mahirap para sa atin ang magpasakop sa mga requirements ng heaven sapagkat ang mga ito ay higit sa ating likas na kalagayan. So in our fallen condition, hindi madaling tumugon sa impluensya ng sixth dimension dahil ang ating makasalanan or fallen condition ay rebellious, mapanghimagsik laban sa lahat ng bagay na nagmumula sa langit. Kaya naman, mas mahirap para sa Diyos na piliing gamitin ang tao sa mundong ito. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, hindi tayo, dahil sa nangyari na kasalanan, sa halamanan ng Eden, dahil sa nahiwalay ang tao sa Diyos, hindi tayo maaaring makipag-ugnayan o pumasok sa ibang mga dimension sa sarili nating kagustuhan. Ngunit maaari nating piliing magpasakop sa impluensya o kontrol ng ibang mga dimension. So, yung ibig ko pong sabihin, nasa atin ang desisyon. Nasa atin ang pagpapasya. In other words, walang kinalaman ang sino man kung anong dimension ang nakakasakop o nakaka-impluensya sa iyo ngayon. Kung yun mang fifth dimension is hell, or sixth dimension, heaven, or seventh God, walang kinalaman. Sabi ko nga sa inyo, ang sino man, ikaw ang pumili niyan. Ikaw ang nag-decide niyan. Pinili mo yan. In other words, ginusto mo yan. Di ba? Okay, now. Sige. So, alam naman natin ito, we are body, spirit, and soul. Di ba? Sa message ng prophet na the greatest battle ever fought, pinreach na ng 1962, before yung opening ng seals, and I believe na nilid siya ng Panginoon doon, o inspired siya ng Panginoon, kasi importanteng malaman ng tao yung make-up niya, yung pagkakayari ng Diyos sa kanya, pagkaka-create ng Diyos sa kanya. Well, actually, hindi natin pinag-aralan ito sa school. That we are body, spirit, and soul. Hindi. Di ba? Kahit sa elementary, hindi na. Sa high school, hindi. Sa college, hindi rin. Actually, ang message lang ito ang nagturo sa atin. Nag-reveal sa atin na we are body, spirit, and soul. At dito ay, sa message na iyon, ay pinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta, isa-isa ang tungkol dito sa body, spirit, and soul. Nang sabi niya, itong ating body, may 5 itong pandama. So, familiar kayo dyan, see, taste, hear, feel, smell, di ba? Now, sabi niya, other dimensions can only contact this realm indirectly. Yung ibang mga dimensions, tandaan natin yung 4th dimension science yan, di ba? Okay, now. Alam nyo mas maraming tao ngayon ang naiimpluwensyahan ng science nang hindi nila alam. Ano yon? I mean, ng mga internet, social media. Di ba? So kaya makikita mo ngayon, kahit yung mga bata pa lang, may mga hawak na yung cellphones at, di ba?
no, ah, noong time natin, nung time natin, Brother Henry, naalala ko nung time na yon, masaya kami noon, nung time na elementary kami at high school. Minsan, tutulog kami ng gabi na, pero kami nagkukwentuhan lang, nagkakantahan lang, di ba? Masaya kami. Pero ngayon ay hindi ganon, ha? Noon kapag inabot ka ng 10:00 ng gabi, gabi na yon. Pero ngayon hindi pa gabi yon. Di ba? At kahit nag-iisa ang isang tao ngayon, ang isang tao ngayon, maaari siyang abutin ng 2:00 o 3:00 kasi naaaliw siya dahil sa social media. Well, makikita kung anong nakaka-impluwensya sa iyo. 4th dimension yan. Di ba? So, 5th dimension is hell. Ulitin ko po, 6th dimension is heaven. 7th dimension is God. O, di ba? Okay, now. So, body. So, hindi tayo maaaring makipag-ugnayan sa mundong ito nang hindi direkta. Kailangan mo nang lumikha ng impluwensyang maaaring makaakit sa 5 pandama upang makontrol ng ibang dimension ang katawan na ito. So, in other words, ang ibang dimension ay hindi maaaring basta-basta na lang i-take over ang body na ito because ang body na ito ay make up of separate, they are of separate make-up, itong body. See, the body is matter and other dimensions are spiritual. Ibig ko pong tukuyin ay yung spirit natin ay hindi yun matter. Di ba? Naintindihan niyo po ako. Di ba? So, kailangan mo nang mag-create ng ibang dimension para ma-influensyahan niya ang body na ito. Kailangan mo nang mag-create, for example, ng hell or ng 5th dimension or ng 6th dimension. So, alam natin ang tawag dito, ang naghahari sa 5th dimension, of course, si Satan. Di ba? Okay, now. So, para ma-impluwensyahan ni Satan ang katawan na ito, kailangan niya munang mag-create ng influence na makikita mo, maririnig mo, mararamdaman mo, di ba? Para makontrol niya ang body mo. Kailangang maging kaakit-akit yung gagawin niya, kaakit-akit sa pakinig mo, sa paningin mo, sa pakiramdam mo. Kasi yan yung mga senses ng body. Di ba? Para makontrol mo, makontrol niya ikaw. Di ba? Sana nasundan niyo ako. Di ba? So now, kasunod naman ay spirit. Na ang pandama nito, ang sabi sa atin ay reasoning, imagination, conscience, memory, affections. So ito namang realm na ito ay maaaring makontak ng iba pang mga dimension sa pamamagitan ng physical na paraan. Sa pamamagitan ng paraan na hindi namamalaya ng tao. O sa pamamagitan ng emosyonal na paraan, o kaya naman ay sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan ng espiritu sa espiritu. Kaya nga, alam nyo, yung mga taong, nakakita na siguro kayo nito, yung mga taong napoposes ng masamang espiritu, wala namang taong nagnanais ng ganon. Gusto nila na ganon. So, pero magtataka ka na may taong napuposes ng masamang espiritu. Kasi nga, maaaring makontak ng ibang dimension or ng 5th dimension or ng 6 or ng 7 ang espiritu directly. Di ba? Directly. Kaya, kung titingnan natin itong spirit or mind, ay tila napaka-open nito.
Bukas na bukas. Kasi sa body, para ma-impluwensyahan for example, ng masama, yan lang naman ang umi-impluwensya sa tao, masama at mabuti, ay kinakailangan mo nang mag-create ng influence na magiging kaakit-akit sa mga pandama, sa mga pandinig, di ba? Subalit ang espiritu naman or mind ay maaaring makontak ng iba pang dimension sa pamamagitan ng physical na paraan, emotional na paraan, spiritual na paraan, ni kahit nga hindi mo namamalayan, pwede. Di ba? Pero alam nyo, may bagay pa ring dumidepensa or maaring humadlang para ma-impluwensyahan yung spirit or mind ng tao. At ito'y, sabi nga, ay may nagpo-protect pa rin, at ito'y hindi ang anghel ng Panginoon. Ang nagpo-protect sa kanya ay ang soul, because the soul controls the spirit. Yung soul, okay. So, tandaan natin na ang soul, it is the place of rulership of your entire being. Ang sabi nga sa atin ng prophet, yung kaluluwa daw natin, yun yung control tower. So, tandaan natin, it is the soul that controls your spirit or mind. It is the mind that controls your body. Di ba? So now, itong soul ay binabantayan laban sa lahat ng dimension ng iyong free will. Nasundan niyo po ako, ha? Okay, ulitin natin. Yung soul, ito yung lugar ng pamamahala sa iyong buong pagkatao. Ito yung control tower. At ito'y binabantayan laban sa lahat ng dimension ng iyong free will. Yung malayang kalooban, di ba? O pagpapasya mo. So in other words ay walang sino man o anumang dimension ang maaaring magkaroon ng access, control, or paghahari sa realm na ito or soul, malibang pahintulutan siya ng free will o malayang kalooban ng taong iyon mismo. Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, kung sino man ang nakaka-impluwensya sa iyo ngayon, well, ikaw ang pumili niyan. Ikaw ang gumusto niyan. Ginusto mo yan. Ikaw ang nagpasya. Nasundan niyo po ako? Ikaw ang nag-decide niyan kung sino ang ko-control sa iyo. I-impluwensya sa iyo. Nasundan niyo po ako? Di ba? Yung bang 4th dimension? Yung bang 5th dimension? Or yung 6th and 7th dimension? Di ba? Remember, andito tayo sa 1st, 2nd, 3rd dimension. Sana nasusundan niyo po ako, ha? See? So, tandaan natin yan na. Ulitin ko lang yung sa soul. The soul is the place of rulership of your entire being. The soul is guarded against all dimensions by one thing. The free will of man. Di ba? So, once the free will has chosen, kapag yung free will mo ay nakapili na ng kung anong dimension yung i-influence at kukontrol sa'yo, kung sino yung napili mo o kung aling dimension yung napili mo, yun yung magkakaroon ng full access sa buong pagkatao mo. Nasundan niyo po ako? O tandaan niyo po, ha, yung soul ang control tower. Dalawa lang ang pwedeng pumasok dyan at umupo dyan sa control tower. Pero hindi pwedeng sabay silang umupo dyan. O, di ba? Si Satan at saka ang Diyos. Di ba? Okay, now. So, depende yan sa'yo kung sinong pauupuin mo. Kaya nga, kung itong soul ang control tower, well, kung sinong nakaupo dyan, siya yung naghahari sa'yo. Di ba? So, tandaan natin, ha,
The only protection any person that comes into this world has against influence from all dimensions, including God, is free will. See? Ang tanging protection na taglay ng sino mang tao na isinilang sa mundong ito laban sa impluensya ng lahat ng dimension, maging ang Diyos, ay ang free will mo, yung malayang kalooban mo. Remember, you can accept or reject God and His Word by your free will. Pwede mong reject, di ba? Okay, now. Tandaan natin, okay. Yung kasunod, faith. The five senses of the body and the five senses of your spirit are the gates that work simultaneously to satisfy the need within the soul. So yung 5 pandama ng ating katawan at 5 pandama ng ating espiritu na binanggit ko sa inyo kanina, iyon ang mga pintuang sabay na kumikilos upang tugunan ang pangangailangan ng kaluluwa mo. They are gates through the outer realms of your being that allow access to the soul. So ito ang mga pintuang daan sa mga panlabas na bahagi ng pagkatao mo na nagbibigay ng daan patungo sa kaluluwa. At tandaan niyo po ang dyablo, hindi siya maaaring basta-basta na lamang pumasok doon sa control tower at tumupo doon at kontrolin ka ng hindi dumaan sa mga lagusan na ito, sa mga pintuan na ito. At hindi siya makakarating doon malibang pinahintulutan mo siya. Nasundan niyo po ako? See? Okay, now. Influences, andyan yan, faith. Influences can pass all the way through the body. Ito na yung sinasabi ko. Through the eyes, di ba? Yung impluensya man yan ng ika-4 na dimension, ika-5 dimension, ika-6 o ika-7, di ba? Ay maaaring dumaan sa katawan mo, sa pamamagitan ng mga mata, sa pamamagitan ng mga tainga, di ba? Pandinig mo, espiritu at isipan, di ba? Sa pamamagitan ng pangangatuwiran hanggang sa makarating sa kaluluwa. Influences can pass all the way through the body, through the eyes, through the ears, through the spirit, through the mind, which is part of the spirit, through reasoning, and get to the soul. Get to the soul. Now, tandaan natin, the senses of your body and spirit are not controlled by man. Or the senses of the body and spirit are not controlled by man. Yung mga pandama ng ating katawan at espiritu, di ba, binanggit ko kanina sa iyo, hindi yan kontrolado ng tao. Wala tayong control sa kung ano ang nakikita natin. Kung sino yung nasa harapan mo, hindi mo po pwedeng sabihin hindi mo yan nakikita malibang bulag ka. Di ba? So, nakikita mo yan. See? Kung siya'y magsasalita, maririnig mo siya. So, hindi mo ito basta-basta mapapatigil. Di ba? You can shut it off. Maaari mong ipikit ang iyong mga mata kung ayaw mo siyang makita, but then your imagination, the mind, will begin to work. Di ba? Sundan niyo po ako, ha? So, tandaan natin, ha? They are affected by outside influences and are gates that are open to anything both good and bad. So, tandaan natin yan, ha? So, naaapektuhan ng mga impluensyang nagmumula sa labas at nagsisilbing mga pintuang bukas sa anumang bagay, mabuti man or masama. See, you can read good things and bad things, di ba? Maaari kang makabasa ng mga mabubuting bagay at saka ng mga masasamang bagay, makarinig ng mga mabubuting balita at magagandang balita, di ba?
makakita ng mga magagandang balita, magagandang pangitain at mga hindi magagandang dapat mong makita. See, wala tayong talagang control. See, sa mga impluensya na maaaring ibato sa ating katawan at sa ating espiritu ng mga nakikita natin. Di ba? Kaya, naalala nyo yung dalawang minor de edad na namaril doon sa school? Nabalita nyo yun, di ba? O ano yung lumalabas na dahilan kung bakit nila ginawa yun? Sa panonood nung ano? May pinanonood silang parang laro ng mga diba? Alam niyo naman yung mga laro sa social media. O kita nyo, na-influensyahan sila nun. Di ba? Dahil sa napapanood nila, naririnig nila. Kasi nga hindi natin kontrolado yung 5 pandama ng ating body at ng ating spirit. Di ba? Kung ayaw mo mang makita yung nasa harap mo, pag i-close mo yung mata mo, merong gagana yung, sabi ko nga sa inyo kanina, imagination mo. Di ba? Okay. Punta tayo dito. Free will. Di ba? Free will. Yung malayang kalooban mo, di ba? Yung para pumili, para magpasya. So, this is the only gate in the entire being that a man has a complete control over. Okay. Yung 5 pandama ng katawan, 5 pandama ng espiritu, wala tayong control doon. Pero ito daw free will, ito daw yung tanging pintuan sa buong pagkatao ng isang tao ang ganap na nakokontrol ng tao. Ang tanging protection na taglay ng sinumang tao, ulitin ko po, binasa ko na kanina sa inyo ito, na isinilang sa mundong ito laban sa impluensya ng lahat ng dimension, kabilang na ng Diyos, ay ang iyong o ang kanyang free will. See? Okay. Now, malimit yung marinig sa akin to, no? Hindi tayo nilikha ng Diyos na parang robot na kinokontrol niya. Hindi. Di ba? Anong paliwanag ng prophet? Binigyan niya tayo ng free will. Ano yun? Nilagay niya tayo sa free moral agency. May kalayaang pumili ng gusto natin. Ganyan niya, yan ang binigay niya kay Adam at kay Eve nung ilagay niya dito sa ibabaw ng lupa. Kaya makikita nyo, akala lang natin kung ano itong sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 16 sa tao. Ang sabi ng Diyos ay, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden of Eden, thou mayest freely eat." See? Sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan, ay makakakain ka ng may kalayaan. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, akala lang natin kung ano itong free will na ito, na ibinigay sa atin ng Diyos, pero, ito lamang pala ang tanging pintuan sa buong pagkatao na ganap na kontrolado ng tao. Yung 5 pandama ng katawan at ng espiritu, hindi niya kontrolado. Kaya ayaw mo man niyang nasa harap mo, well, kaya minsan, naglalagay ang dyablo ng masamang kaisipan sa atin, naintindihan niyo po ako? Hindi natin mapipigilan yon. Ang kailangan lang natin ay kontrahin yon. Di ba? So, anong tawag doon? I-cast out yun. Kaya pag mahina ang pananampalataya mo sa Diyos ay may impluwensyahan ka nun. Di ba? Okay now. So, tandaan natin kung paano nag-ooperate o gumagana itong free will na ito ang siyang nagtatakda ng kalagayan ng isang tao. See, ganito po ibig kong sabihin. See, kung ano man o sino man ang nakaka-impluwensya sa iyo ngayon, 5th dimension man yan, or 6th dimension, or 7th dimension, well, ikaw ang pumili niyan sa pamamagitan ng free will mo.
Kaya kung ang naghahari sa'yo ngayon ay ang kasamaan, yung ikalimang dimension, well, walang tao na nagtulak sa'yo niyan. Pinili mo yan. Kung meron man tao na nag-udyok sa'yo, well, ikaw pa rin ang nag-decide. Ikaw pa rin. Di ba? Hindi siya lang ang may free will, ikaw din meron. Di ba? So, kaya nga, makita natin makikita natin dito, balikan ko lang ito kung paano gumagana yung free will. Ito ang nagtatakda ng kalagayan ng isang tao. Depende sa kung ano yung pinili mo, kung saan ka pumanig, kung sino yung pinayagan mong maka-impluwensya or makakontrol sa'yo, yan ka. Di ba? At ikaw yun na nag-decide. Di ba? So, that means that as a person, the stronger your free will is, the more control you have over your soul. Di ba? Habang mas malakas ang iyong free will, mas malaki ang control mo sa iyong kaluluwa. Di ba? Nasundan niyo po ako, See? The more resistance you have over any dimension, see, ulitin ko po the stronger your free will is, the more control you have over your soul, and the more resistance you have over any dimension. See, mas malakas ang iyong kakayanang labanan ang impluwensya ng anumang dimension kung malakas ang free will mo. Di ba? Pwede na natin sabihing malakas ang control mo sa iyong sarili. Di ba? Tandaan natin, ang isa sa pinakamasayang tao or magiging napakasaya ng isang tao kapag ang kanyang katawan at espiritu ay ginagawa ang lahat ng kanyang ninanais. Nandyan ho kayo. Hindi masaya ang isang tao kapag may isang bagay na wala siyang kontrol at nararamdaman niya na parang siya'y niloloko dahil yung ginagawa niya ay hindi niya nais gawin. Sa halip ay parang may ibang bagay ang nagpipilit sa kanya na gawin niyon. Kasi alam nyo kung bakit po, pinahahalagahan ng bawat tao ang kanyang free will at sariling pagpili. Kaya kung merong isang tao na ginagawa niya yung hindi niya gusto, hindi siya masaya. Kung merong taong pumili para sa kanya, nangungusap ako sa natural. Di ba? Hindi ka masaya. Lalo na, kung minsan, di ba, yung pipili ka ng kurso na, di ba, kukunin mo pagdating ng college na hindi ikaw ang pumili. Di ba? Hindi mo gusto. Well, napilitan ka lang, hindi ka masaya. Di ba? And usually, yung mga ganyan, minsan hindi nakakatapos, o kaya naman ay makatapos man, hindi yun yung trabahong pupuntahan nila. Kasi nga hindi nila gusto. Di ba? Kasi, napakahalaga sa tao yung sariling pagpili ng kung anong gusto niya. At masaya ang tao kung yung katawan niya at espiritu niya ay ginagawa kung ano yung gusto niya. Di ba? Okay, now. Balikan ko itong sinabi ko sa inyo kanina sa beginning. Before the fall, man was able to communicate with God across the dimensions, and he had power over spirit realm. Okay. So, Lucifer disguised himself in a serpent, di ba? Kunwari siyang, si Lucifer, na isang espiritu, well, pumasok siya doon sa beast, di ba? Na yung
upang dayain niya ang espiritu ng tao sa pamamagitan ng pag-akit or pag-apila, di ba? Sa katawan ng tao. Di ba? Ang word na ginamit ng prophet ay doon sa Bigal ay nirahuyo. Inakit. Di ba? Inakit. So, di ba ang sabi ko sa inyo kanina, ano nga yun? Saan ko? Sa beginning. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, balikan ko lang yung pinagit ko kanina. Okay. Sana ako. Okay. Dito sa body, ay hindi maaaring, o ang iba pang mga dimension ay maaari lamang makipag-ugnayan sa mundong ito ng hindi direkta. Ang ibig ko pang tukuyin, kailangan ng ibang dimension o kailangan ng 5th dimension, kailangan ng 6th or 7th dimension na lumikha ng impluensya na maaaring makaakit sa 5 pandama upang makontrol ang katawan. Okay. Binalikan ko yan kasi iyan yung ginawa ni Lucifer. Yan ang ginawa ni Lucifer. Kasi nag-disguise siya. Pumasok siya doon sa bis na iyon at sa pamamagitan ng pag-apila or pag-akit niya sa katawan, in other words, lumikha siya ng mga impluensya sa larangan ng katawan, isang larangang hindi ganap na kontrolado ng tao, di ba sabi ko sa inyo kanina, kaya nagawa niyang malinlang ang babae, diretso na tayo, at makalusot sa katawan at makalusot sa spirit. Ganun ang nangyari. Kaya, tingnan nyo ha. Di ba? Ang sabi sa Genesis chapter 3, and when the woman saw, di ba? Ano yung seeing. Isa yun sa, tawag dito, pandama ng body. That the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So, anong nangyari? So, si Lucifer, lumikha siya ng mga impluensya sa larangan ng katawan, isang larangang hindi ganap na kontrolado ng tao, di ba? So, kaya nang malinlang niya ang tao at makalusot siya sa espiritu, ano nang kasunod? Sa soul na. Di ba? So, anong nangyari? Yung babae at maging yung lalaki, sa pamamagitan ng free will. So ay sinuway ng tao, ni Adam at ni Eve, ang salita ng Diyos. Hindi itinulak ng Diyos si Eve na gawin yon. So alam natin, tandaan natin na, alam natin na ipinahintulot ng Diyos na mangyari yon dahil may iba pa siyang attributes na gusto niyang i-manifest. Hindi lang siya creator, savior siya, healer siya. Nasundan niyo po ako? At hindi niya magagawang i-manifest iyon kung walang mahuhulog.
Hindi siya magiging Savior, hindi niya may manifest yung pagiging Savior niya kung walang isi-save. Hindi niya magagawang i-manifest yung pagiging healer niya kung walang pagagalingin. Yung pagiging comforter niya kung walang i-comfort. So, pero hindi niya itinulak ang tao para gawin yon at para magawa niyang ma-manifest yung iba pang attributes niya, kalikasan niya. So, kaya, yun na nga sinabi ko sa inyo, nilagay niya ang tao sa free moral agency, merong free will na ang tao ang, sabi nga, tao, yung tao mismo ang nasa kanya yon. Kaya nga, kahit ang Diyos ay pwedeng, tawag dito, i-reject o re-accept ng tao. Depende sa kanya. Di ba? So, at nakita natin, nangyari yan dito. Okay, now, sa halamanan ng Eden, yung pagpasok ng, kaya nakapasok ang kasalanan. Tandaan natin, nang sinabi ng Diyos, sa lahat ng bunga ng punong kahoy na narito sa halamanan, ay makakakain ka ng malaya. Datapwat sa bunga ng punong kahoy, di ba meron siyang sinabing gano'n? Na nakakaalam ng mabuti at masama, huwag kang kakain, hihipo man, sapagkat once na kumain ka, ikaw ay mamamatay sa araw na yon. See? Okay. Ano ang sabi ng propeta sa isang bahagi ng mensahe? Yung nangyari sa halamanan ng Eden. Okay. The devil came down and got into the serpent, and he found Eve in the Garden of Eden naked. Then, sa kasunod, ang sabi, and what did he do when he met Eve? Ano daw ang ginawa ng devil? Nang makatagpo niya si Eve. He didn't deny God's word, but he whitewashed it. See? Hindi daw niya itinanggi ang salitaan ng Diyos, sa halip ay, pag sinabing whitewash ay, pinaganda niya ito upang maitago ang tunay nitong kahulugan. Di ba? Pag sinabing whitewash, so ito'y isang planado at sinadyang pagtatakip ng katotohanan upang maitago ang isang mali. Di ba? O illegal na gawain o sitwasyon. So, in other words, binaluktot niya kung ano yung sinabi ng Diyos. Di ba? At yung sa pamamagitan ng pagbaluktot na ito, ay tila nagmukhang katanggap-tanggap sa pandinig at sa paningin ng babae, yung hindi talaga katanggap-tanggap. Di ba? So kaya, anong sabi ng propeta sa Wisdom verses 8 na binasa natin kanina? He's giving her a reason. Wouldn't you like to be equal with God? Hindi mo ba gusto na maging kapantay ng Diyos? Yun ang sabi ni Satan sa babae. In other words, you want to really be right with God? Take my advice. Listen to me. God don't mean that. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya sabi ng prophet, when you hear that, get away from it. Sabi niya, that's the hiss of the serpent. It sounds reasonable. Kapag daw narinig mo yan, sabi niya, lumayo ka agad dito. Iyan ang sitsit ng serpente. Sabi niya, tila makatiwiran itong pakinggan, but don't reason at all. Just believe it. What God said. Ngunit huwag daw nating pangatwiranan ito, sa halip ay paniwalaan lang natin kung ano yung sinabi ng Diyos. So dahil sa nangyaring ito, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, well, nawala yung pakikipag-ugnayan ng tao across the dimensions. At tanda natin, before the fall, well, sabi ko nga sa inyo, before pa noon, well, yung halamanan ng Eden, na narito sa lupa, ay annex yun ng 6th dimension. Ano ang magandang word? Annex, yung
sabihin natin ay karatig. Di ba? Or bahagi. Mas maganda yun. Bahagi yun. Bumababa ang Diyos doon, di ba? Ang sabi ng prophet. Bumababa ang Diyos doon at nakikipag-communicate sa kanila. Wala silang kasalanan na dapat pagsisihan. Wala. Di ba? Subalit nung mangyari yon, nawala yon. Naputol yon. Di ba? At nawala na yung direktang pakikipag-ugnayan ng tao sa 6th dimension, even the 7th dimension. Di ba? At maging ang 6th dimension at 7th dimension, hindi siya makikipag-ugnayan sa tao malibang pahintulutan ng Diyos. Di ba? Pinagdaanan natin yan. Unlike dun sa 5th dimension, which is hell, ay open yon. At mas madaling ang sumandig o sumandig ang tao doon. Kaya madali rin para sa 5th dimension or sa hell na kontrolin ang isang tao. Sana nasundan niyo po ako. Well, alam niyo ba, ako lang ito, na tila baga, mas mahirap para sa Diyos na kontrolin ang tao dito sa lupa kaysa kay Satan na kontrolin ang tao dito sa lupa. Influensyan. Totoo yan. Pinapakita lang yan sa atin kung bakit sinabi ng Panginoon, konti lang ang maliligtas, tatapot marami ang patungo sa kapahamakan. Marami kasi ang na-influensyahan ng 5th dimension. Mas maraming naniniwala sa kasinungalingan kaysa katotohanan. Di ba? Okay. Sana nandyan ho kayo. Sa message na The Greatest Battle Ever Fought, see his tactics. Nakita niyo raw ba ang taktika ng kaaway? Di ba? Natatandaan niyo pa kung bakit natin pinag-usapan ng series na ito na minsan binanggit ko sa inyo, binasa ko sa inyo yung message ng prophet sa How Can I Overcome? Na paano raw tayo magtatagumpay? Ang isang sinabi niya doon ay, dapat ay malaman natin ang lahat ng taktika ng kaaway. Di ba? Yun ang isang sinabi niya. Kaya nga sa huling panahon na ito, nang buksan ang mga selyo, may 3 bagay na ginawa sa atin ang mga revelation mula doon sa selyo na yun na nahayag sa atin. Nahayag sa atin ang kaaway, nahayag sa atin ang ating kasintahang lalaki, at nahayag sa atin kung sino tayo. Di ba? Nung buksan ang mga selyo, pinakilala kung sino yung white horse rider, red horse rider, di ba? Black horse rider and pale horse rider. It's the Antichrist. Di ba? Sa likod noon ay nakilala natin yung ating kasintahang lalaki. Di ba? And then pinakilala niya sa atin kung sino tayo. Hindi ko na kayo tatawagin church, tatawagin ko na kayong bride. Di ba? Okay, sana nandiyan kayo. See? So, see his tactics. What he's trying to do. That first human being, sabi niya, he's trying to anoint that precious woman there. God's daughter, ang tinutukoy niya ay si Eve. With a unbelief in God's word. That's exactly what he's trying to get her do. See? So, ang babae, si Eve, nakinig siya sa pangangatuwiran ni Lucifer. She opened her ear, opened her eyes, her mind. See? So ito ang mga pandama ng katawan at espiritu na hindi kontrolado ng tao. See? Mga pandamang wala tayong kontrol sa kung anong nakikita natin, kung sino o kung anong nasa harapan natin, kung ano yung nakikita natin. Sabi ko nga sa inyo, see, maaari nating i-shut off yun, maaari nating i-close ang ating mga mata, pero gagana yung imagination. See, ang mga ito ay naaapektuhan ng mga impluensyang nagmumula sa labas at nagsisilbing mga pintuang bukas sa anumang bagay, mabuti man at masama.
Kaya ang sabi ng prophet, tuloy natin, now, you are a free moral agent. May free will. Now, you can accept it if you want to, but kick it out. Yun yung hindi nagawa ni Eve. Yung tanggihan, yung pangangatuwiran ng dyablo. Sa halip, inaccept niya. Nung i-accept niya yon, may nireject siya. O, di ba? Nireject niya ang Diyos. Yung salita ng Diyos. Nasundan niyo po ako? So, yun yung, sabi nga ay, tingnan nyo nung magawang makalusot ng pangangatuwiran ni Satanas sa body and spirit, see, ang tanging depensa ng babae upang hindi makatagos doon sa soul at maka-impluwensya sa buong pagkatao niya at magawa siyang pagharian ay ang free will. Di ba? So, nakita nyo, kaya sabi ko nga sa inyo, mahalagang malaman natin ito. The stronger your free will is, the more control you have over your soul and more resistance you have over any dimensions. Kaya anong sabi ng propeta? Sa isang bahagi ng mensahe, hindi ko na inilagay dyan. After the man sin, nung magkasala daw ang tao, he marred that soul. See? Nadungisan yung kaluluwa ng tao. At anong sabi doon? Blackness and darkness come into it. Nadungisan yung kaluluwa. Kasi bumukas yung mata niya, bumukas yung pandinig niya. Nasundan niyo po ako? Pinakinggan niya yung pangangatuwiran. Di ba? And then, bumukas yung pandama ng kanyang body? Well, pumasok sa spirit. O di ba, ito ang battleground, sabi ni Brother Branham. Dito kakakatagpuin ni Satan. Ito yung battleground between God and Satan. Di ba? So, free will na lang, yung free will na lang ang siyang huling pinto para makapasok siya or hindi siya makapasok doon sa soul. At yung free will na yun ay, sabi nga, ikaw yun, ikaw yung gagawa ikaw yung magdi-decide. Di ba? So, ginamit niya yung free will niya, subalit sa maling pagpili. Kaya nga, sabi ng propeta ay, sabi ni Brother Branham, well, nilagay niya sa free moral agency, sa mga, yung tao, knowing na alam daw ng Diyos kung ano yung pipiliin ng babae. Di ba? So, nakita nyo kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, kapag yung free will mo ay nakapili na ng kung anong dimension ang maaring maka-influensya sa'yo or makakontrol sa'yo, yung dimension na yon ang magkakaroon ng ganap na access at paghahari sa'yo. Kasi bumukas sabi nga, yung free will mo, gumawa ka ng isang maling pagpili, hinayaan mong pumasok siya doon, yun yung control tower, siya yung nagari. Kaya pagdating ng Panginoon, sinabi niya, you must be born again. Di ba? You must be born again. Kailangan yung may panganak na muli. Dahil kasi ang naging bunga nun, di ba, yung utos ng Diyos na humayo kayo at magpakarami, well, sa pamamagitan nyo ng creation, nilang dalawa. Di ba? Pero anong nangyari? Sabi nga ng propeta, ang buhay na ito na daw dapat ang tamang buhay. But it was only perverted by the natural birth. So we came, sabi ko sa inyo kanina, dumating tayo dito, shaped in sin. Ano ba? Coming into this world, speaking lies. Taglay natin yung fallen nature. Kaya mas madaling maka-impluwensya ng fifth dimension sa tao because of that fallen nature.
Saka makikita nyo yung tao, sabi ko nga sa inyo kanina, mas marami pang naniniwala sa hindi katotohanan kaysa katotohanan. May tao na pag sinasabi mo yung katotohanan, lalong ginagawa yung kabaligtaran ng katotohanan. May taong ganun. Nakita nyo kung gaano siya kakontrol, kung sinong nagkokontrol sa kanya? Sana nasundan nyo po ako. Ganun, simple lang. Di ba? So kaya, tuloy natin. Sabi ng prophet, that's the way he tried to get you to do, honey. Sinasabi niya dun sa nandoon habang pinipreach niya ito. And that's the way he tried to get each one of you to do out there. Anoint you. See? Iyan pa rin daw yung sinisikap niyang gawin until now. See? Ang sabi niya, the only thing you have to do, you are a free moral agent, now you can accept it if you want to. If you want to. But ang kanyang bilin, kick it out. See? Kita nyo ha? Alam niya yung sabi sa atin ng Panginoon tungkol sa mga overcomers o sa mga anak ng Diyos? Ano yung sabi niya kay Abraham? And the gates of hell will not prevail against them. Ang pintuan daw ng kaaway ng hell ay hindi mananaig laban sa kanya. So, may mga pintuan tayo na dapat nating pagtagumpayan. Di ba? 5 sa body, 5 sa spirit, nandiyan kayo? 11 yan. Di ba? Sana nasundan nyo. Kaya tingnan nyo, dahil hindi kontrolado ng tao ang 5 pandaman ng body, so madali, ano yan tingnan nyo, meron niyang advantage at disadvantage din. Kasi, kapag ang Diyos ang nangusap sa'yo o may pinakita sa'yo, di ba? May ipinarinig sa'yo, ay hindi lang naman ang sinasabi natin dito ay madali ang kaaway. Ang Diyos din, di ba? Depende lang sa'yo. Tingnan nyo nung kinumission niya si Moses. Anong una niyang ginawa? Kinuha niya yung attention ni Moses, seeing. Di ba? Isang puno na nagliliyap pero hindi natutupok. Nilapitan ni Moses. Kasi kahit ikaw naman, mapapalapit ka doon. Nagliliyap pero hindi natutupok. Nakuha yung kanyang attention dahil bumukas yung kanyang mga mata. Sabi nga, isa sa pandama. Then nung lumapit siya doon para panuurin yon, nagsalita ang Diyos. Ito naman. O, di ba? So, narinig ng Diyos narinig ni Moses kung ano yung sasabihin sa kanya ng Diyos. Doon nag-start Di ba? Kung ngayon ay familiar tayo sa audio, video, di ba? Doon ang Diyos ay nag-start sa video, audio. Di ba? Video o mata, di ba? Paningin, di ba? Ganun ang ginawa niya. Nasundan niyo po ako? Ganun. Tingnan niyo yung propeta natin. Nung una siyang kausapin ng anghel ng Panginoon. Di ba? Nung nag-iigib siya ng tubig, I believe yun 7 years old yun. Di ba? May parang ipo-ipo. Di ba? Doon sa puno, pinanood niya. Di ba? And then, may biglang nagsalita. Kita nyo. Kaya, makita natin, bukas siyang mga pandama natin sa body and spirit. Bukas yan.
Pero may isa na bumabantay doon sa soul mo. Kasi yun yung control tower. At kung sino yung pinapasok mo doon para mamahala o maka-impluwensya sa'yo, makakontrol sa'yo, yun yung maghahari sa'yo. Di ba? Okay now. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, once yung free will ay makapili na ng dimension na siyang kukontrol at i-impluwensya sa'yo, yun ang magkakaroon ng access sa buong buhay mo. Yun ang maghahari sa'yo. Okay now. So, importante yon. So, mind is the battleground. Di ba? So, kaya nga, madali lang pumasok sa mind eh. Kung ano yung narinig mo at kung ano yung nakita mo. Di ba? Kung ano yung nadama mo. Di ba? Madali lang. Okay now. Tingnan nyo, ito ha. Ay, yung salita ng Diyos, kapag narinig mo o nabasa mo, well, papasok yan dito. Pero napapansin mo, tila ang tagal niyang makarating dito. Di ba? Minsan kapag yung narinig mo, hindi ka sigurado kung ito'y sa Diyos o kung ito'y tama. Minsan naman, ang bilis naman. Paniwalaan mo kagad. Di ba? Okay now. So, si Apostol Pablo, mensahero siya ng unang kapanahunan ng iglesia. Now, tandaan natin na sinabi ng propeta, yung iglesia sa Pentecost, perfect siya. Pero itong pagdating ng unang kapanahunan, she is a fallen woman. Now, hindi siya basta ganun-ganun na lang nadaya. Kung doon sa halamanan ng Eden ay may warning ang Diyos, sa lahat ng bunga ng punong kahoy makakakain kayo ng malaya, ng may kalayan. Datapwat sa bunga, di ba? Well, hindi lang si Apostol Pablo, maging iba pang mga alagad, si John, si Apostol Pedro, nagbabala siya. Nagbabala sila. As si Apostol Pablo, bilang mensahero ng unang kapanahunang yan, so sa 2 Corinthians sa chapter 11 verse 2, ganito ang sabi niya sa iglesia. Sabi niya, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, and that I may present you as a chaste virgin to Christ." Yun ang sabi niya. Naninibugo ako para sa inyo ng isang makadiyos na paninibugo, sapagkat ipinagkasundo ko kayo kay Kristo, sa isang asawa kay Kristo, upang maiharap ko kayo sa Kanya bilang isang malinis at dalisay na babae, virgin. Sabi niya, virgin. "But I fear, ngunit ako'y natatakot, lest by any means, baka sa anumang paraan, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, kung paanong si Eva ay nadaya na nga sa kanyang katusuhan, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ." Ang inyong walang malay o malinis na mga pag-iisip na na kay Kristo ay pasamain. At nangyari yung kinakatakutan ni Apostol Pablo. Di ba? Sapagkat nagawa ng Antikristo na makapasok sa iglesia at dayain sila upang mailayo sa Diyos. So, sana nasundan niyo po. So, at alam natin na yung white horse rider, which is the Antichrist, doon sa unang kapanahonang yon, well, nag-start siya doon at nagpatuloy siya hanggang dito sa ating kapanahonan. Until dumating sa time na ito, ano nangyari sa Laodicea? See? They rejected Christ. They rejected the message. So, when they rejected the message, they rejected the mind of God. Di ba? So, mas pinili nila ang kanilang iglesia o doktrina, kaisipan ng tao yan kaysa kaisipan ng Diyos. Dumating tayo dito sa huling panahon, mind age ito, mind age.
Tapos na yung panahon ng tongues, Pentecostal. Tapos na yung ministry ng prophet, eyes, mind na. Kaya nga yung mensahe natin ito ay came from the back. Di ba? Dumating ito mula sa likurang bahagi ng kaisipan ng Diyos. Ito yung mensahe natin eh. Yung kaisipan ng Diyos ay isinasalin niya sa kanyang mga mananampalataya. Kasi gusto niyang ibalik sila sa kung ano yung kalagayan ni Adam before the fall, na taglay ni Adam ang kaisipan ng Diyos. Kita nyo, yan yung nangyari. Kaya sa pamamagitan ng mensaheng ito, nagkaroon tayo ng contact o pakikipag-ugnayan doon sa 6th dimension at saka sa 7th dimension. Di ba? Sana nasusundan niyo ako. Kaya, tandaan natin, the stronger your free will is, the more control you have over your soul, and the more resistance you have over any dimension. So, ito na yung last na last na quotation natin. He tries to show you, Satan, something better, an easier way, a more sensible plan. Yan daw ang gagawin ni Satan, ang sisikapin niyang ipakita sa iyo. Something better, mas madali, mas sensible na plano. But there is no more sensible plan than that God laid down at the beginning, His Word. Hold that Word. Get a grip on it. Panghawakan daw natin ang salita ng Diyos. Magkaroon daw tayo ng mahigpit na paghawak dito. Let it get a grip on you. At maging ito daw ay makahawak sa atin. Stay there with it. Yun daw ang dapat natin gawin. Yun daw ang bagay natin dapat gawin. Tandaan natin na ito ang pinakamadayang panahon. So, talagang pinakamadaya. Kung yung pandaraya niya sa halamanan ng Eden ay isang paraan lang, ngayon ay maraming paraan. Kasi panahon ito ng pag-aani. Yung isang butil na itinanim mo, sa panahon ng pag-aani, hindi isa yan. Di ba? Marami yan. Umaani ka ng marami, hindi kasing dami ng itinanim mo. Mas marami ang inaani mo kaysa dun sa inihasik mo. Di ba? So, kaya, tandaan natin, dalahin din natin sa revelation ng salita ng Diyos, maraming mga dakilang revelation na inihayag ang Diyos sa atin. Mga revelation na hindi nahayag sa nagdaang panahon. Nasusundan niyo po ako. Di ba? So, pero ito rin yung panahon na napakadaya ng kaaway. Pinakamadaya. Maraming paraan para dumaya siya. That if possible, he will deceive the very elect. If possible. Yan ang sabi sa atin. Kaya, tandaan niyo po na sabi niya rito, there is no more sensible plan than that God laid down at the beginning His Word. Yung salita ng Diyos ay kaya na kanyang inilatag sa halamanan ng Eden, ay maaaring magdala sa iyo, sa atin, hanggang doon sa pag-agaw. Hindi nagbabago ang Diyos. Tandaan niyo po natin yan. Tandaan natin ang bagay na yan. So, I hope na naging malinaw sa atin ang lahat. So, kinonect ko lang po yung mga dimensions sa pinag-usapan natin. So, napaka-importante ng bagay na ito na makita natin. So, lalo na po yung free will.
See? Kala natin kung ano lang ito. Pero ito lamang ang tanging pintuan sa buong pagkatao na ganap na kontrolado o nakokontrol ng tao. Hindi natin control yung 5 pandama ng body, 5 pandama ng spirit. See? At tandaan natin kung paano gumagana itong free will na ito na binigay ng Diyos sa bawat tao. See? So, ito ang nagtatakda ng magiging kalagayan ng isang tao. See? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sino man ang nakaka-impluwensya sa iyo ngayon, yun mang 4th dimension, 5th dimension, 6th and 7th dimension, well, ikaw ang pumili niyan sa pamamagitan ng free will mo. Sino man ang naghahari sa iyo ngayon, I hope ang Diyos ang naghahari sa iyo, well, kasi yan ang pinili mo. Siya ang pinili mo. Di ba? So, tandaan natin ang bagay na yan. It is the only gate in the entire being that a man has a complete control. See, ang tanging protection na taglay ng sinumang tao na isinilang sa mundong ito laban sa impluensya ng lahat ng dimension. Kabilang ang Diyos ay ang free will. So kaya, remember, napakahalaga ng decision. Di ba? Ng pagpapasya ng isang tao. Importante yan. Naalala ko tuloy si Rebecca. Nung tinanong siya, sasama ka ba dito? Ang bilis niya, I will go. A clean-cut decision. Di ba? Sumama siya doon sa mensahero na sinugo ni Abraham. Tipo ni Brother Branham. Nasundan niyo po? Wala iba kundi si Eliezer. I will go. Ganun siya, kabilis mag-decide. See? So, kaya naman nakita natin yung naging buhay niya. So, tandaan natin, sana tayo ganyan. See? Nang marinig natin ang mensaheng ito, ay nag-decide tayo buong puso. Sasama tayo sa Kanya. Inaanyahan ko po kayong tumayo. Salamat sa Diyos sa Kanyang patuloy na kabutihan at paggabay sa bawat isa sa atin. See? Yumuko po tayo, o dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na, Lord, inyo pong paghahayag ng inyong mga salita sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa inyong leading po, Panginoon. At Lord, kayo po ang patuloy na magpaunawa at magbukas, Panginoon, ng mga mata ng aming puso upang patuloy na maunawaan namin, Panginoon. At makita namin kung ano ang inyong nais, kung ano po ang inyong sakdal na kalooban. Panginoon, alalahanin niyo po ang bawat panalangin ng bawat isa. Lord, naway hindi nakakalimot ang bawat isa, Lord, na patuloy na magtiwala po, patuloy na tumawag sa inyo. Panginoon, patuloy na pagtitiwala ang aming dalangin. Kagalingan sa bawat may karamdaman, kalakasan sa bawat nanghihina, kaaliwan, Panginoon, sa humihingi ng mga kaaliwan, kapayapaan, kapanatagan, Panginoon, sa bawat nangangailangan. Yan po ang aming dalangin. Kalakasan sa aming pananampalataya, Panginoon. At higit pang pagnanasa at kagalakan po na mapaglingkuran kayo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong patuloy na kabutihan sa amin. Lord, patuloy na revelation ng inyong mga salita, ang aming dalangin. Anaway, patuloy na maging pagkain namin po sa dakong ito. Salamat po, nagbabalik kami ng papuri sa isang Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Awitin po natin yung You Are My All in All. When I am weak, you are the treasure that I seek. You are my all in all.
rising again, I bless your name, for you are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Seeing you as a precious jewel, yours to give up, I'd be a fool, for you are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. For you are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God. God bless you, sisters.